Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So pag-usapan natin ngayon ay kung paano ba magpataas ng vibration. Ibig sabihin kasi ng may mataas na vibration na ikaw ay nasa liwanag. Yung frequency mo ay mataas. Dahil ang liwanag po ay may isang mataas na frequency. Ang kadiliman ay mababa yung frequency. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago ang YouTube channel. Please subscribe po. Paki-like ng video, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So, natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Shoutout nga pala kay Loli Cayago para sa kanyang tanong at nagkaroon tayo ng topic sa araw na ito. Para sa ating mga sarili, ang mga method sa pagpataas ng vibration ay meditation at saka righteous action. So pag-uusapan natin yan. Una tayo sa meditation. Sa meditation po, may iba't ibang proseso o method. Pero sa akin, meron akong sinusunod ko na method na which is applicable at gumagana naman sa akin. Ang pagsasagawa po ng meditation ay mahalaga sa pagpapataas ng vibration. Kasi ang meditation po ay nire-relax ang ating utak. Para itong ehersisyo para ma-relax ang ating utak at makapag-isip tayo ng maayos. Lalong-lalo na sa mga sitwasyon na tayo'y nagigipit o sinusubok ng panahon. Una talaga, bago ako nagme-meditate ng white light, ang unang ginagawa ko ay grounding. So, yan po ang pinakaunang gagawin sa tuwing nagme-meditate kayo. Grounding. Ang grounding po ay lalagay ko sa comment section at sa description ang proseso niyan kung paano gawin. May mga instruction dyan. So, bigyan kayo ng maikling kahulugan ng grounding. So, ang grounding po ay ang ating pagkonekta sa ating mundo. So, bini-visualize natin, ini-imagine natin na tayo ay nakakonekta sa ating mundo. Mas okay kung mag-grounding kayo is nakapaa kayo at nasa labas kayo ng bahay. Yung lupa talaga yung tinatapakan nyo. Kaya nga, grounding, di ba? So, lahat ng negatibong emosyon ninyo, isipin nyo na isa yang itim na usok, tapos binababa nyo, pababa sa inyong katawan, tapos pinapasok nyo doon sa sanlibutan. Kasi susunugin niya ng sanlibutan sa earth core natin, sa core ng earth. Pagkatapos mong mag-grounding, so mag-visualize ka na ng white light. May puting liwanag na bumababa sa iyo. Ang white light po ay mahalaga para sa ating astral na katawan. Isa po iyang panangga sa mga sidekick attack. Isipin natin na ang white light ay isa itong pabilog na ilaw na bumabalot sa atin para hindi makatagos ang mga sidekick attack ng mga taong masasama na binabato nila sa atin. Mas mainam na gawing proteksyon o bakod ang white light kaysa humingi ka ng pabor o bakod sa mga elemento o sa mga sekretong pangalan. Kasi po ang white light, sarili nating sidekick ability ang ginagamit natin. At sariling enerhiya ng universe ang pumapaloob sa atin. So wala tayong utang na loob sa mga elemento o mga espiritu na sinasamba ng mga okultista. So yan na yung meditation. Madaling sabihin, mahirap gawin, mahirap isipin. Hindi naman kasi pwede na usal ka lang ng usal. Kalukuhan yung usal ng usal. Dapat pagganahin mo rin yung sidekick ability mo. Sa mga nagdududa, epektibo ba kaya yan? Ito lang yung masasabi ko. Marami nang nagbanta sa akin at nagalit sa akin dahil sa mga binulgar ko ng mga kabobohan ng ibang tao. Marami nang sumumpa sa akin. Marami nang nagbanta na hindi na ako aabutan ng 24 oras. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin ako. May tumapik pa nga sa akin sa balikat ko. Maraming tao nang tumapik sa balikat ko.
pasekreto na nag-uusal ng orasyon tapos tumatapik sa akin. Pero ni isa sa kanila, walang nakatalab. Real talk. Katapos mo mag-grounding at saka mag-white light, kung kayo ay worshipper, nagdarasal kayo, so magdasal kayo. Pero mag-ingat sa mga dinadasal nyo kasi yung mga gamit yung na Latin, baka hindi yon galing sa simbahan at gawa yon ng mga okultista. At mga sekretong pangalan ng elemento na akala nila ay Diyos, yon ang tinatawagan nyo. So ang resulta niyan, magiging magulo ang buhay nyo kasi white light yung bakod nyo tapos nag-i-invoke kayo ng mga low vibration entity. Kadalasan dyan, magiging mainitin yung ulo, wala sa sarili, parang lasing. Minsan nga, resulta niyan, nagiging bobo yung tao kasi hindi na balance yung energy sa katawan mo. Pagkatapos yung magdasal, so dadako na tayo sa pinakamahirap na parte, ang righteous action. So kung susumahin natin ang righteous action, so ito lang naman yung mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo ang ibang tao, at huwag mong gawin sa ibang tao ang ayaw mong gawin sa'yo. Huwag kang mamirwisyo. Sa madaling salita, huwag kang maging pabigat o buwisit sa komunidad mo. Kung titipak-tipakin naman yung righteous action, so dyan pumapasok yung 9 fruits of the Holy Spirit. Ito yung 9 fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, at self-control. So ito yung dapat nating maging basihan sa bawat gawain natin sa araw-araw. Ito po ang pinakamahirap na parte. Sasabihin ko sa inyo, ayaw ko maging impokrito. Maraming impokrito dyan, sasabihin nila, madali lang yan. Kasi mga denial kayo. Hindi nyo inaamin yung mga kasalanan nyo. Pero para sa akin, ito yung pinakamahirap na parte. Lalong-lalo na yung mga self-control, yung pinakahuli. Self-control. Yan, dyan ako natatalo minsan. Lalong-lalo na pag mga bobo yung kausap ko. Lalong-lalo na pag maraming mga pabida na bobo na okultista dito sa channel ko. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating maging patience. Yung pang-apat. Ibig sabihin ng patience ay maging pasensyoso. So yan, mahirap din gawin yan. Sabi nga ng karamihan na kung saan ka mahina sa 9 fruits of the Holy Spirit, doon ka susubukin ng demonyo. So tulad nung self-control, mahina ako dyan. So parati akong sinusubok ng mga demonyo. Maraming mga okultista na sugo ng demonyo na magpapabida at magagalit sa comment section dito sa mga videos ko. So sila yung sugo ng mga demonyo para subukin yung self-control ko. So yan yung pinakamahirap gawin kasi ang daming gago sa Pilipinas, ang dami ring bobo. Ito yung panlaban ng demonyo o ng low vibration entity sa high vibration o sa Diyos o sa grasya ng Holy Spirit. So ito yung panlaban ng mga demonyo, mga elemento. Una, pride. So garbo. So yung iba, yung mga okultista, hindi nila matanggap na hindi pala Diyos yung mga dinadasalan nila. So gumagawa sila ng mga coping mechanism. So pride yun. Hindi ka marunong tumanggap ng kamalian mo. Yung pangalawa naman ay greed. So ibig sabihin ng greed ay swapang. So tulad ng mga huwad na manggagamot na kahit physical yung sakit, sasabihin nila kulam. Kasi swapang. Gusto nilang mahingan yon ng donation. At yung pangatlo, lust o libog. So ito yung kadalasan nangyayari sa mga taong nanggagayuma. Mas okay pa siguro manghalina ka ng tao kasi magagamit mo sa negosyo. Pero pag sinabing gayuma, libog kasi yung ugat ng gayuma yan eh. Libog yan. Kasi opposite sex yung ina-attract mo, edi saan kayo patungo? Sa kantutan lang din naman, di ba?
So libog lang ang ugat talaga ng gayuma. Kasi kung mahal mo isang tao, wag mo siyang pilitin na gustuhin ka. Bigyan mo siya ng karapatan na mamili. Ang panghalina kasi ay hindi yan pilitan eh, yung panghalina. So ina-attract mo lang sila. Pag na-attract sila, edi okay, kakaibiganin mo o mag-offer ka ng negosyo mo. Walang sex or libog na involved. Ang pang-apat naman ay envy or inggit. So hindi natin elaborate yan kasi alam na natin yung kahulugan niyan. Ang panglima ay gluttony. Ibig sabihin ay pagiging masiba. So kahit busog na, lalamon pa rin ang lalamon, parang buhaya. So tulad ng mga politiko na corrupt. Kung ikaw ay isang panatiko ng politiko, ibig sabihin, panatiko ka ng demonyo. Kasi dapat ang loyalty mo wala sa idol mo na politiko. Ang loyalty mo ay nasa bansa mo. Kasi ang bansa, regalo yan ng Diyos sa mga tao. Ang bansa ay parte ng sanlibutan at ang sanlibutan ay gawa ng Diyos. So kung mas mahal mo pa ang idolo mong politiko kaysa sa bansa mo, ibig sabihin, hindi mo mahal yung Diyos. Mahal mo yung demonyo. Ang pang-anim, dito tayo matatalo. Anger o galit. Madali talaga akong magalit. Lalo na pag bobo at okultista yung nagbibida-bida dyan, tapos nandadamay pa ng mga inosente. So nagagalit ako doon kasi nagagalit ako sa inosente na tao na dinadamay nila, na tinuturuan nila ng mga maling aral. Dapat sana ay sabihan nila na pumunta sa simbahan, makinig ka sa pare or sa pastor o sa anumang church leader. Hindi yung tinuturuan mo ng mga kagaguhan na dasal na kahit ikaw nga hindi mo maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng mga Latin mo. Hindi mo nga naiintindihan bawat salita kung anong kahulugan yan. Usal ka ng usal pero hindi mo alam yung kahulugan ng bawat salita. Alam niyo ba kung bakit ko sinasabi na natatalo ako minsan sa anger or sa galit? It's because hindi ako mapagpanggap na tao. Hindi ako impokrito. Hindi ako tulad ng iba dyan na nagbabait-baitan. Tapos sa likod ng maskara, demonyo pala. Ako, nilalabas ko talaga yung tunay ko na emosyon. O kung ano man yung nafe-feel ko sa mga panahon na yon. So, kung emosyon ko ay may galit, minsan talaga hindi ko napipigilan, nalalabas ko yon. It's because tao lang ako. Pero hindi ako tulad ng iba na dinideny yung mga kasalanan nila. Hindi ako tulad ng iba na nagbabait-baitan. Hindi inaamin yung mga kasalanan nila. Kasi ang pag-amin sa kasalanan, yan yung repentance. So, yan yung kinalulugdan ng Diyos. Aminin mo yung kasalanan mo. Huwag kang magpa-atsyop dyan. Huwag kang magpapogi sa Diyos. But instead, gumawa ka ng mabuti. At yung pangpito naman ay sloth. O ito yung pagiging tamad. Maraming iba dyan na gustong matutong manggamot o gustong sumikat kasi tamad, ayaw nang magtrabaho. Gusto nilang gawing hanap buhay ang larangan ng espiritual. So, yun yung mga taong ayaw magtrabaho. Kunwari lang yan na gusto ko nung matutong manggamot kasi gustong makatulong. Asus! Huwag niyo akong lokohin. Lumang tugtugin na yan. Iba ng tugtog ngayon. Bini na ang sikat. Kahit nga ako na meron akong YouTube channel, nagtatrabaho pa rin ako. Sa umaga, nagdi-deliver ako ng mga mineral water, mga tubig. Yan yung isa sa mga negosyo ko. At sa Sabado naman, photographer ako ng kasal. At kapag sa Linggo naman, photographer ako ng binyag. So may trabaho pa rin ako kahit na meron ako YouTube channel kasi ayaw ko nang nakahilata lang, nakatunganga lang, naghihintay ng mga pasyente para magkapera. Maghahanap ng mga donasyon. Real talk lang, hindi ako perpekto na tao. Marami rin akong kasalanan. Pero at least alam ko yung mga kasalanan ko at inaamin ko yung aking mga kasalanan. Dahil gusto kong tumaas ang vibration ko. Hindi ako tulad ng iba na nagmamaang-maangan, instead na aminin ang kanilang mga kasalanan at magbago, ay gumagawa lang ng mga coping mechanism at mga defense mechanism para pagtakpan ang mga kagaguhan nila.
So, dyan pa lang, sa anger pa lang, natutukso ka na magalit. Kaya nga, may isang nakausap ako na tao na mentor ko rin. Sabi niya, kung saan ka masyadong mahina, doon mo isiksik yung sarili mo para masanay ka. So, doon ako mahina sa anger. Madali ako magalit. Kung gano'n na madali kang magalit, hihilain talaga pababa ang vibration mo. Kasi ang galit po is low vibration. Pero mayroon tayong tinatawag na righteous anger. Ibig sabihin ng righteous anger, hindi bumababa ang vibration mo kasi meron kang positibong dahilan sa galit mo. Tulad ng nakatagpo ka ng isang tao na masama yung ginagawa. So gusto mo siyang sitahin. So righteous anger yon kasi pinoprotektahan mo yung mga inosente na maaaring mapinsala nung loko-loko na yon. Pinagagalitan mo yung mga loko-loko na yon para mailigtas ang ibang tao, lalong-lalo na yung mga inosente, mula sa maling aral ng mga loko-loko na yon. Kasi manglilinlang yun sila. Lilinlangin nila yung mga inosente na dasalan yung mga Diyos na sinasamba nila, na hindi naman pala totoong Diyos. Kaya real talk lang, hindi ako basta-bastang nagagalit ng walang dahilan. Hanggat maaari, hindi ako perpekto hanggat maaari, stick ako dito sa righteous anger. At ang righteous anger din ay magagamit mo yan sa mga masasamang elemento. Pagalitan mo sila kasi masama yung ginagawa nila. Pinagagalitan mo sila para mapairal mo yung tama. Kaya walang problema sa righteous anger. Kahit nga mga psychic practitioner, kinukonsider nila ang righteous anger na hindi mababa na vibration. Ang opposite ng galit ay joy, kasiyahan, happiness, at love. Yan yung mahirap. Kasi tinatarantado ko ng ibang tao, susuklian mo ng love. Pero hindi naman tayo makakarating sa finish line kung hindi natin sisimulan ang unang hakbang, di ba? So, dahan-dahan tayong mag-shift into higher vibration. Kasi ang kalaban ng 9 fruits of the Holy Spirit ay ang 7 capital sins. So, yan yung kalaban na low vibration emotions. So, yan yung ating paghandaan o iwasan. So mga migs, I hope may natutunan kayo sa video ito, and please paki-subscribe po at paki-share ito sa mga kilala nyo. Kita-kits until next topic. Thank you.